Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi. Ay, ako, parang isa lang po yun ang magandang gabi. Ang magandang gabi po sa bawat isa. So, salamat po sa Panginoon dahil ito ang ika-apat na gabi ng ating simbang gabi. Amen po? Amen. Salamat po natin ang ating Panginoon. At sabagat na salamat po yung mga mataas na pagpuli at pagsamba. Dahil biruin niyo po, naka-apat na gabi na po tayo at bukas po ay yung ating last na simbang gabi. Ayan. At sa loob po ng tatlong gabi, ay madami din po tayo natutunan. Amen po ba? Amen. Natutunan po natin ang patungkol sa Panginoon kung paano natupad ang hula. Natutunan din po natin kung paano din po ipinanganak at saan din po ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Hanggang sa ipinabalita ng mga Paskol ang mabuting balita. Amen? Amen. Yan. Kaya ngayong gabi, ihanda po ulit natin ang ating puso at isipan sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. At matuto po tayo muli sa kanyang mga salita. At na-excite po ang bawat isa sa atin kung ano naman po yung ituturo ng Panginoon ngayong gabi nito sa atin. Amen? Amen. Kaya tayo po magsitayong lahat at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ito ang ika-apat na gabi, Panginoon, ng aming pusimbang gabi. At salamat dahil damang-damang po namin ang inyong pagsama sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, kaya patuloy ka namin pinagpupurihan. Patuloy po namin itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Pati, Lord God, sa mga pinag-aaralan namin, Panginoon, kung paano po natupad ang hula, kung paano ka po ipinanganak, at kung paano po, Panginoon, ay pamalita ang iyong pong magandang balita, Panginoon, ng iyong pong pagkapanganak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga matutunan pa po namin ngayong gabing ito, hanggang bukas, Panginoon, at patuloy na wala pong ibang maitaas, paparangalan, kundi ikaw lang, Panginoon. Samahan mo po, Panginoon, ang magdadala ng mensahe ngayong pong gabing ito. Patuloy na itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw mo siyang makita sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gawain po namin ngayong gabing ito, Panginoon. Ikaw ang pumalita sa amin at patuloy na maramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa aming mga
pumilit po tayo magtayo at buksan po natin ang mga Biblia sa Mateo, Kapitulo 2, talata 1 hanggang 12. Ang pagdalaw kay Jesus. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya isilang, may mga matatalinong taong mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya nabarito kami upang siya'y sambahin. Nang nabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga pinunong pari at mga tagapagturo ng kautusan, at sila'y tinanong, saan ba isinilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng mga propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo, magmula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang mga bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad sa inyo sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy na sa paghahanap. Sila ay pinangunahan ng mga bituin na kita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nitong ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Maaari na po tayo pumunta. Amen. Praise the Lord. Sige po. Umupo na po tayo ng maayos. Ayan. Pwede na tayong pumalma. Ayan. Praise the Lord. Gulat kayo, no? Ayan. Gulat din ako. Ayan. Very first time ko po talaga na mag-share ng salita ng Diyos. And papasalamat po ako sa Panginoon dahil ginamit po ako or gagamitin po ako ngayon ng Panginoon sa gabing ito para magbahagi po ng kanyang salita. Hindi naman po as in first time, no? Normally po kasi nag-share lang ako syempre sa mga kabataan, mga bata, ibang bagay po yun. Pero yun nga po, salamat sa Panginoon at bago po tayo magsimula, pasalamatan po natin ang Lord sa pamamagitan po ng panalangin doon po sa binasa natin na salita niya. Sige po, pray po tayo. Aming Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa iyong salita na ibabahagi sa amin sa gabing ito. Lord, gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang mag-share, Lord God, ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na spirito ang siyang sumakop sa aming kalagitnaan. Nang sa gayon, O Diyos, maunawaan po namin, maisapuso po namin, anuman po yung salita mo na ibabahagi sa amin sa gabing ito. At hayaan mo na dumaloy, Lord God, ang iyong banal na presensya, ang iyong mayamang presensya sa amin sa gabing ito. Purihin ka po at sambahin ka sa pag-aaral namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa palakpak nga po sa atin. Yeah. So, ang pag-aaralan po natin sa gabing ito ay pinamagatan ko pong ang natatanging sanggol na isinilang. Bagamat familiar naman na po tayo kung sino itong natatanging sanggol na ito. Bakit nga po ba siya naging natatanging sanggol? Ayan. Bago po ang lahat, ipapakita po muna ako sa inyo mga picture. Ilabas ang larawan. Ayan. Parang ano lang Karen Davila. Hindi pa yan. Iba pa. Ayan. Iba. Ayan. Sino po ito? Si Bongbong Marcos. Ayan. Sino po siya ngayon? Ang ating kasalukuyang presidente. Next! Ayan. Sino po yan? Pia Wurtzbach. Pia Wurtzbach. Siya po ay ang dati nating Miss Universe 2015. And I. Thank you. Ayan. Next!
pa akong picture dyan. Ayan, kilala niyo po ba to? Queen Elizabeth of the Great Britain. Ayan. So, Englishero po siya, kaya kailangan English din ang pagkakabanggit ko sa pangalan niya. So, si Queen Elizabeth, syempre po, queen po siya. Ayan. At sa kanilang pong tatlo, kung mapapansin niyo po, meron po silang pagkakapare-pareho. Ano po kaya sa tingin niyo yung pagkakapare-pareho nila? Ano po? May pangulo. Sige po. Kilala sila. Ano pa po? May katungkulan, may tungkulin. Tama naman po ang lahat. Yan. So, doon po sa kanilang tatlo, wala po ang aking... Yan. So, ang pagkakapare-pareho po nila ay sila po yung mga may power, di ba? Pia Wurtzbach, meron siyang power to influence people. Diba? Ang ating Pangulo po, syempre siya po yung may power to govern us. Diba? Lahat po tayo dito sa buong Pilipinas. Si Queen Elizabeth, she has the power to govern Great Britain. Diba? Sila po yung sinasabi po natin na talagang sila yung susundan. Kung ano man po yung sa mga Pangulo po natin at yung sa mga Queen nga po sa ibang bansa, kapag po sila ay may pinatupad ng mga batas or kung ano man po, ay susundin po yun. Required po tayong sumunod. Tama po? At doon din po sa panahon po ni Jesus, meron po mga hari din na siyang namumuno, diba, sa bawat lugar po. At ito po panahon na ito na atin po pag-aaralan, sabi po, ito po ay oras ng paghahari ni Haring Herodes. At alam niyo po ang mga hari noon, sila po ay tila Diyos. Sila po ay talagang parang halos sambahin mo na dahil kailangan mo silang sundin at ano man ang kanilang gawin, yun po ay kailangan maisakatuparan. Diba? Meron pa nga po noon, mga hari na kapag sinabi mo kailangan sambahin niyo ako ng ganitong oras, ay sasambahin niyo ako. So, ganun po noon sa panahon ni Haring Herodes. Ngayon po, doon si Haring Herodes, kasi sabi po dito sa sabi po dito, sa panahon ni ng paghahari ni Haring Herodes, yan, meron pong dumating na mga pantas at nagtanong-tanong. Sabi po ng mga pantas ay, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Eh, tinanong si Haring Herodes, kung ikaw ang hari, ako si Haring Herodes, anong mararamdaman niyo? Hinahanap sa iyo ang isa pang hari at hindi lang yon. Haring ipinanganak para sa mga Hudyo na siyang kasalukuyan niya sinasakupan. Diba po? At para lang po, no, sa kaalaman ng lahat, yan, yung mga pantas po, kaya po talagang medyo may naramdaman itong si Haring Herodes nung nagtanong po, yun po mga pantas nito, sila po yung mga dalubhasa ng panahon na iyon. Yan, sila po yung mga matatalino, sila po yung tinatawag natin mga researcher. Yan. Pag po merong mga nailabas na mga propeta o mga propesiya o di naman po kaya yung mga stars, naniniwala po sila dati kapag meron daw pong pangungusap ang mga bituin noon, ay nire-research po nila kung anong ibig sabihin niyon. Inaalam po nila. Kaya itong si Haring Herodes, pwede naman siya, walang ganon, hindi totoo yun. Walang ipinanganak na iba dito, wala akong narinig. Diba? Pwede naman pong ganon eh. Diba? Pero, siya ay, sabi po sa sumunod na verses, sabi po doon, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. So, ibig sabihin, nagkaroon po ng kaba si Haring Herodes. Siguro sabi niya, sino ba yun? Wala naman ako narinig na bagong pinanganak dito sa lugar natin. Diba? Meron ba kayong narinig na sanggol? Wala naman. Kung meron man, maririnig ko. Diba? Malalaman ko, ako ang hari. Alam ko dapat ang lahat. Sabi ni Haring Herodes. Diba? Kaya pa man, wala nga po siyang kaalaman tungkol sa bagay na yun. Kaya, siya'y naligalig at yun ang dahilan, kaya gumawa siya ng hakbangin para malaman ang tungkol sa bagay na ito. Ano sinabi po niya? Sa susunod na verse, sabi po din, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? So dito pa lamang po, nakikita na natin, mag-in si Haring Herodes na hindi niya nalalaman ang tungkol dito sa ipinanganak na to,
ay alam niyang ito'y si Kristo. Amen? Amen. Hindi pa yan nalalaman ni Herodes po, no? Pero alam niya na kagad. At sabi po dun sa verse 5, pag binasa pa po natin, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. So, si Herodes nga po mismo ay sa unang pagkakataon din na narinig mula sa mga pantas at tungkol sa haring isinila ay kinabahan. Kaya kahit bata lamang itong ipinanganak na ito, ay nagkaroon na ng trigger sa kanya. Diba? Bata lang naman yun, bakit naman kakabahan ka? Eh ano ba namang alam ng bata? Ano po ba ginagawa ng mga bata? Yan kagaya niya, pagka tinanganak yun, ano gagawin? Ganun mo na gagawin, aanhin kami ng bata, eh ba't ka makakabahan? Diba? Pero si Haring Herodes, kinabahan po siya. At sabi po, yan, nawawala ako kasi kinakabahan din po ako eh. Ayan. At dahil nga po, merong nag-trigger sa kanya na pwedeng kumuha nung kaharian niya eh. Ito yung paghahari ko, nasasakupan ko to. Bakit may kukuha? Diba? Kumbaga sa mga bata po, pencil ko yan eh, bakit mo kukunin? Eh sa mga teenager naman, makeup ko yan, lipstick ko yan, hinira mo lang, di mo na binalik. Sa mga lalaki, yung sapatos ko, hinira mo para mag-basketball, pero di mo man lang binalik ng maayos. Yan. Eh sa mga mothers ko, yung Tupperware, dinala nyo sa school, di nyo naman binalik. Yan. Diba? So, ganun din po si Haring Herodes, takot siyang maagawan, takot siyang mawalan. Bakit? Kasi hari siya eh. Sinasamba ako ng mga taong ito. Bakit ko papakawalan? Hindi pwedeng mawala sa akin. Sabi po ni Haring Herodes. At dahil po may nag-trigger sa kanya, dahil din po kagaya po ni Haring Herodes, tayo po mga tao, pag dumarating po tayo sa sitwasyon na para bang maaagawan ka. Yan. Para sa mga palabas noon, sabi ng mga may kabit, lumaban ka, maaagawan ka. Yan. Di ba? May ganun pa eh, no? Ang mundo ay hindi parang Quiapo. Yan. May ganun po mga linyahan noon, di ba? So, may nag-trigger kay Haring Herodes. At dahil po doon, bilang isang tao, ito po'y nagdulot sa kanya para gawin ang mga bagay na ito. Yan po. Kasi pala, ito po yung mga ginawa ni Haring Herodes. Una, nanlinlang siya ng tao. Paano po natin nasabi na nanlinlang si Haring Herodes ng tao? Sabi po dito sa verse 7, pag binasa po natin siyang patuloy, nang mabatid ito, palihim na ipinatawag, asa na? Verse 7, nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Haring Herodes sa mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Kinaibigan niya yung mga pantas. Ay, kayo naman, meron palang ganyang balita, ngayon nyo lang shinare. Yan, sabi niya, para sa mga marites lang yan. Ikaw naman, nung nakaraan pa pala naghiwalay ang kanyan, ngayon mo lang sinabi sa akin. Yan, di ba? So, sabi niya, bakit naman ngayon nyo lang ako pinuntahan? So, inalam niya, kailan ba lumalabas yung bituin na yan na nagsasabi sa inyo o magtuturo sa inyo kung saan itong sanggol na ipinanganak? Sabi niya. So, nanlinlang siya ng tao. Naging mabait siya sa mga pantas. Ipinakita niya na gusto din niya makilala ang sanggol na ito. Pangalawa po, ginawa ni Herodes. Pag tayo po ay natitrigger tayo sa mga bagay-bagay, ay nakakapagsinungaling po tayo. Tama po? Taas ang paa ng hindi pa nagsinungaling. Wala. Kasi lahat po tayo nakaranas na ng akala ko may magtataas ng paa eh. Diba? So, lahat po tayo ay nakakapagsinungaling na din. At ganoon din po si Haring Herodes. Ayoko mawalan. Kaya ang gagawin ko, lilinlangin ko itong mga pantas na ito
at pasisinungalingan ko sila. Sa paanong paraan po? Sabi po dito sa verse 8, pagkatapos, sila ay pinapunta niya, pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. O sabi ni Herodes, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Yan. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. So sabi niya, ito yung pagsisinungaling ko ni Herodes ha. O ikaw naman, pagtas number 1. Yan. Hanapin nyo mabuti ha. At gusto mo talagang makilala yung sanggol na yun eh. Yan, minsan ganyan tayo. Pag meron tayong gustong makuha, di ba, pinasisinungalingan din natin. Kunyari, ito, mga ano lang to, little lies. Kumbaga, pagsisinungaling pa rin. Kunyari, ang mga kabataan na yan, uy, balita ko, kaibigan mo naman pala si ganito. Baka pwede, kasi crush ko talaga siya. Baka pwede naman, kunyari, hindi, yung gawan mo ng paraan. Yung kunyari lang nagkasalubong, tapos ipapakilala mo ko, parang hindi halatang crush mo siya. Yan. So, gumagawa ng paraan. Pero, ang paraan, sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Diba? At hindi po yun kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ngayon, ano pa yung pangatlong nagawa ni Herodes? Ito po ang pinakamatindi sa lahat ng kanyang nagawa. Sa pangatlo po, sabi dito, nagnanais na gawa ng masama ang kanyang kapwa. Sino po ang ninanais ni Herodes na gawa ng masama? Si Jesus, yung sanggol. Sabi ko nga kanina, bata lang naman yun eh. Ano lang ba nagagawa ng bata? Ikaw, baby girl, ano lang kaya mong gawin? Ilan taon ka na, baby? How old are you? Oh, 4. Diba? Sa 4 years old, ano bang kayang gawin lang ng 4 years old? Diba? Konti pa yan. A, B, C, D, E, F, G. Yan, tuwa ka. Diba? So, ibig sabihin po, yung sanggol, kahit A, B, C, D, di pa niya kaya gawin kasi nga kakapanganak pa lang niya. Iyak lang ang kaya niya gawin. Pero, si Haring Herodes, dahil itong sanggol na ito ay aagawin pala ang aking kaharian, ang aking kasasakupan, hindi ako babayad. Kailangan yung batang yan mawala sa mundong ito. Kaya gagawin ko ang mga bagay na ito, nandit lang ako, nagsinungaling ako kasi gusto ko mamatay ang batang to. Hindi siya pwedeng manatiling buhay. Pero alam niya mga kapatid, kahit na ganun po tayong mga tao, hindi lang naman po si Haring Herodes ang ganun, ang nakakagawa ng mga ganung bagay. Ang Diyos po, hindi siya ganun. Tama po? Ang ating Diyos, siya yung exact opposite nating mga tao. Ang ating Diyos, siya po yung kabaligtaran nating lahat. So sabi po dito, kung dahil ang ating Diyos ay kabaligtaran nating lahat, at dahil nakikilala natin ang Diyos, ano po ang number 1? Sabi doon, ang ating Diyos ay tapat. Sabi po sa Deuteronomy 7 verse 9. Sige po, basahin po natin. Deuteronomy 7 verse 9. Ayan. Sige, kaya natin yan. Lalabas din yan Deuteronomy 7 verse 9. Hindi rin din po tayo papayag na hindi natin mababasa ang Deuteronomy 7 verse 9 dahil ito po ay isa sa mga nagpapatunay ng katapatan ng ating Panginoon. Sige. Yeah. Sabi po dito, okay. Yan. Basahin po natin kung kaya na, kung mababasa po natin. Ayan, 7 verse 9. Sige. Basa niyo po ba? Kaya niyo po basahin? Yeah. Sige po. Basahin po natin sabay-sabay. Kaya pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa likas-libong lahat. Amen. Palakpakan naman po natin ng Lord. Sabi po ng Lord sa Deuteronomy 7 verse 9, sabi doon, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira
sumira sa kanyang pangako. Di ba po? Napakabuti ng ating Panginoon. Tayo, pag nangangako tayo, minsan nalilimutan natin, hindi natin napapanindigan. Di ba? Yung mga sasabihin na mga kids, halimbawa, Mama, hindi na ako promise kukuha ng piso sa wallet mo. Magpapaalam na ako. Pero minsan, kapag ano pa rin. Di ba? Kapag naman sa mga ano po, yung ikaw lang talaga ang iibigin ko. Sakit po yan eh. Naranasan ko yan eh. Hugot eh, no? Pero, hindi rin naman natutupad. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Sabi ng Lord, ang Diyos ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya. Amen? Amen. At tayo ay nagmamahal sa ating Diyos. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Diba? Sabi niya, ipinadalaman niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong lahi. Hindi lamang po tayo ang nakaranas nun. Maraming tao na po ang nakaranas ng katapatan at kabutihan ng Diyos. Kaya nga, dahil tapat ang Diyos, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magbalat kayo. Huwag kang magbalat kayo. Yan. Huwag kang mandaraya. Huwag kang mandaraya. Yan, alam niyo na ha. Itinuturo din po ito or naituro na po ng ating pastor. Sabi niya, di ba, be true to yourself. Naituro na rin po sa atin dito ng minsan speaker natin, tanggalin daw po natin yung ating mga maskara. Di ba? So, ipakita po natin kung ano yung kabutihan na ibinibigay o ginagawad sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Sabi naman po sa pangalawa, syempre, kung tayo pong tao ay nakakapagsinungaling po tayo, ang ating Panginoon, hindi po siya sinungaling. Sabi po sa mga bilang 23:19, basahin po natin. Bilang 23:19. Ayan. May lang po itong ating mensahe po. Ayan. Medyo lakihan natin konti. Yan. At basahin po natin. Sabi po dito, sige po, sabay-sabay tayo. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangangako siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen. Sabi doon, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Praise God. Di ba po? Sabi po doon, kung ito ang ginagawa mo, anak, hindi. Hindi ako sinungaling. Kaya pag sinabi ko sa iyo, iniibig kita, iniibig kita. Kapag sinabi ng Diyos, bibiyayaan kita, bibiyayaan ka niya. Kapag sinabi ng Lord, anak, ipoprovide ko ang lahat ng pangangailangan mo. Yung pang-school ng mga anak mo, bibigyan kita ng trabaho, bibigyan kita ng magandang buhay, magandang hanap buhay, lahat yan ibibigay ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Praise God. Kapag sinabi ng Diyos, walang magkakasakit sa inyo. O kung may anak ka na may sakit, papagilingin ko ang anak mo. Lahat yan, ibibigay ng ating Panginoon. Bakit? Sabi ng Lord, hindi siya sinungaling. Hallelujah. Praise God. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At syempre po sa pangatlo, kung tayo po mga tao ay nakakapag-isip ng ikasasama ng ating kapwa. Hindi naman po sa ano, no? Minsan pag may kaaway po talaga tayo, ganon. Ay, sana mag-isip yan. Diba? Nakasalubong mo yung kaaway mo. Kasi chinismis niya na ikaw pumunta dun sa may baklaran at tumagpo ka ng iba. Kanya din naman ako. Yan. Tapos sabi mo, ito, kalat-away kami ng asawa ko dahil dito. Sana mag-isip talaga to eh. Yan. Diba? Ganun ba, no? Kahit sa mga bata, ganyan din yan. May day nagsumbong sa akin kay teacher eh. Nanangodi ko daw ako, hindi naman totoo. Sana talaga malaglag sa upuan yan. Ha? Di ba? Ganun po tayo eh. Nakakapag-isip po tayo ng mga bagay na masama sa ating kapwa. Bakit? Kasi may nagtitrigger po eh. Pero sabi po dito, ang ating Diyos hindi po siya ganun. Ang ating Diyos, siya po ay mapagmahal. Amen? Amen. Mapagmahal po siya. Sabi po sa Mateo 18 verse 14. Mateo 18 verse 14. Kaya natin yan. Yan. Praise God.
Sige po, bungalan natin, ay taas lang natin. Papagalitan mo na ako. Ayan. Sige po, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit, napapahamak ang isa sa mga. So ito pa yung sa mga bata binabanggit ng Lord. Pero dahil mahal po tayo ng Lord, hindi niya gusto na tayo ay mapahamak. Hindi gusto ng Panginoon na may mangyari hindi maganda sa iyo at sa akin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi gusto ng Diyos na mapahamak ka. Amen. Diba? Mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, kapag babalikan natin yung kanyang salita na John 3:16, ano po bang sabi ng Panginoon doon? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yun sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang ano? Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Sige, pagkakuhaan po natin ng Diyos. Hallelujah. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya tayong mapahamak. Anak, sinungaling ka, okay lang, papatawarin kita kasi mahal kita. Itatama kita. Sabi ng ating Panginoon, anak, okay lang kung meron ka pang mga tinatago. Buksan mo ang sarili mo sa akin at papatawarin kita, tutulungan kita dahil mahal kita. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Ganyan po ang ating Panginoon. At ito po ang dinutukay natin na hindi siya kagaya na nating mga tao. Siya po itong si Kristo na siyang dahilan kung bakit narito ikaw at ako. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, si Kristo ang dahilan kung bakit narito ikaw at ako. Sige po. Napakahaba ng pinasabi ko eh. Parang sabi na, hindi ko naintindihan. Sabi natin, hindi ko naintindihan kasi haba eh. Diba? Pero siya po ang dahilan, kaya nandito tayo ngayon. Dahil po yan sa ating Panginoon. At bakit nga po ba sinabi ko kanina na ang title po natin ay Natatanging Sanggol na Isinilang? Malapit na po tayo matapos. Sabi po dito, kasi siya po yung hari ng mga hari. Amen? Kaya po, si Haring Herodes, na-trigger siya, bagamat sanggol lamang ito, kasi alam niya, di ba, nabanggit niya nga po, sino tong Kristo na to, na ipinanganak, saan ba isinilang itong Kristong ito? Alam kasi ni Haring Herodes na itong batang ito, siya ang hari ng mga hari. Hindi lang siya basta hari ng mga Hudyo, hari ng mga Israelita, hari natin siyang lahat. Amen? Amen. At siya ang hari na siyang magliligtas sa atin. Sa kung nasaan tayo ngayon sa ating kasalukuyan. Kaya po, ayan, kaya po nga, sabi dito, nung nakita ng mga pantas, yan, malapit na po talaga tayo matapos, ngayon ako pa sinasabi yan. Nung nakita ng mga pantas, sabi po dito sa verse 10, ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. So, napakita po ulit yung bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila, at sinamba ang mga bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Alam niyo po yung ginawa nila? Ginawa po ng mga pantas ay isang form ng pagsamba at pag-worship po sa ating Panginoon. Hinahanap nila ang Diyos at sinabi nila, sasambahin namin ito sa pamamagitan po ng mga ginto, insenso at mira. Alam niyo po yung mga ginto, insenso at mira po, yan. Ibig sabihin po nun, yung ginto po, sagisag po siya ng pagka-Diyos ng ipinanganak na sanggol. Ano po ibig sabihin niya? Sabi naman po nung insenso, yung kamanyan po, ito po ay yung simbolo ng pagiging teacher po ng ating Panginoon, pagiging guro ng ating Panginoon. At yung mira naman po ay kahulugan ng
ng isang propeta na mapapalaganap ang kanyang ipinangaral. Which is hanggang ngayon po ay lumalaganap pa rin at nararanasan natin yung mga salita ng ating Panginoon. At dahil po ganun nga ang ating Diyos na ipinanganak, ang natatanging sanggol na ito ay sinamba po siya ng mga pantas. At alam niyo po, mga kapatid, sa ating buhay, natagpuan na rin naman natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen. Naranasan na natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagmamahal. Kaya dapat magalak ka. Last na to, sabihin mo sa katabi mong magalak ka. Magalak ka. Kasi, nasa Panginoon ka na eh. Diba? Marami ka mang problemang pagdadaanan. Magalak ka kasi nasa Panginoon ka na. Amen? Amen. Malulungkot ka man bukas, magalak ka kasi nasa Panginoon ka na. Amen? At ang sabi ng Diyos, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At dahil kilala mo ang Diyos, kagaya ng mga pantas na ito, ihandog mo ang buhay mo sa Kanya. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Amen? Alam niyo po yung mga pantas, ginto, insenso at mira yung kanilang inihandog sa Panginoon nung pinanganak ito. Pero ang Lord, hindi niya tayo nire-require nun. Alam niyo po ang requirement lang ng Lord, anak, ibigay mo ang buhay mo sa akin. Hayaan mong kumilos ako sa buhay mo, ng pamilya mo, at akong bahala sa iyo. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, isang last na palakpak po sa ating Diyos. At yan, yun lamang po ang ating pagtuturo sa gabing ito. Dahil nagtuturo po ulit si Tatay Pastor para sa sugan pa ang salita ng ating Panginoon. Thank you, thank you. Okay, salamat sa ating Sunday School teacher. Naging teacher. Kala ko nasa. Anyway, maganda yung turo, di ba? Parang nasa yung ministry. Oo pa, alam. Siguro alam mga ano tayo, ano ba ngayon? Gayot lang. Gayot pala, gayot. Anyway, ano po ba ninyo na yung kilometers na binaybay po ng mga pantas ay mga around 2,700 kilometers. Ngayon, sakay lang sila sa kamelyo. Wala naman silang mga mataas na, ano tawag dito, wala silang mga sasakyan. Kamelyo, lakad. Pagkatapos, yung tala lang ang kanilang sinusundan nung panahon na yun. Okay? Sa 2,700 kilometers, mga 30 kilometers lang ang kaya nilang lakarin per day. Kaya umabot sila ng mga around 6 months bago nila natagpuan yung sanggol. Nakita nyo? Pero ano yung nag-trigger sa kanila para hanapin yung sanggol? Yun eh. Hindi pinag-uusapan yung layo, malapit. Ang pinag-uusapan doon, gusto kong sambahin ang ating Panginoon. Kaya nakaka-bless yung ating mga kapatiran sa Blessed Family. Hindi malapit ang pinagkaya dito. Pero mukhang nai-enjoy nilang maglakad papunta doon. Siguro naman hindi dahilan na walang pamasahe. Alam ko namang meron. Kaya lang, siguro ang isa nakakatulong sa kanila ay gabi. Hindi mainit. Pero tingin ko pagka umaga tanghali na baka ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Pero the point is, yung effort nila para makita yung Panginoon, yung sanggol nung panahon na yon, at yung kagustuhan nila na sambahin, hindi birong sakripisyo yun. Imagine, 30 kilometers per day, 6 months in the making para makita yung sanggol, at ang basis lang nila yung tala. Yung tala lang. Pagdating ng umaga, yung tala hihinto, Kutsako. naandyan lang sila.
Inabukasan, magpapakita na naman ng gabi. Diba sa gabi yun? Wala naman tala sa umaga, diba? Sa gabi. So, ibig sabihin, gabi-gabi, for almost 6 months, sinusubaybayan lang nila yung tala kung saan ito hahantong. Hanggang sa dumating sa punto, isang gabi, hindi na kumilos yung tala. At doon na nila nakita yung sanggol. Anyway, yung sanggol, nung makita po nila, wala na po sa sabsaban. Nasa bahay na. Kaya yung pong Belen na nakikita po ninyo na merong sanggol na nasa sabsaban, na nandun yung mga paston, okay yon. Pero yung naroon yung 3 pantas, hindi na po tama sa istorya. Kasi ang tama sa istorya, yung 3 pantas, nasumpungan nila yung sanggol sa bahay. Sa bahay. Okay? So maliwanag po ano? Wala na sa sabsaban, nasa bahay na. At meron silang 3 dala-dalang regalo. Ginto, mira, at saka insenso. Yung insenso ay may kinalaman sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Yung mira isang mahalimuyak na pabango, no? At yun naman ginto, yun naman ay pagpapahalaga sa pagiging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon ng ating pong Panginoon. Okay ba? So yun po yun. Ngayon, ang ating punto dito, kung nagawa ito ng mga pantas para sa Panginoon, ano kaya ang pwede naman nating gawin para sa Kanya? Pag-asa 3, papunta dito, kayang lakarin. Pag-asa 2, papunta rito, kayang lakarin. Pag-asa 1, papunta dito, kayang lakarin. Mga taga-Nara, papunta dito, Kalsadong Bago, kayang lakarin. Katleya, papunta dito, kayang lakarin, no? Saudia, papunta dito, kayang lakarin. Saudi, di ba Saudi? Kaya nagkaisa, papunta dito, kayang lakarin. So pare-parehong merong kilometers, pero pare-parehong dahil gusto na sambahin ang Panginoon, nagagawang pumunta. Amen po ba? Amen. Ngayon, syempre, pagpunta nyo dito, wala naman ditong sanggol. Dahil ang pinag-uusapan po natin, nasa langit na, nasa kanan ng Ama, at nag-aantay na lang tayo sa kanyang pagbabalik. Ang ipinunta po natin dito, tuwing tayo po'y magkikita-kita, ay para sambahin ang ating Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Kasi wala nang literal na sanggol. Wala nang literal na tao na makikita tayo dito para sambahin. Kasi sa kwento at kasaysayan sa kasalukuyan, ang Kristong atin pong sinasamba ay nasa kanan na ng Ama doon sa langit. Siya po'y namatay na, siya po'y nagdusa na para sa atin, binayaran na po ang ating mga kasalanan, siya po ay naipako na sa krus, siya po ay namatay na at muling nabuhay at umakyat na po sa langit. Magpahanggang ngayon, nasa kanan ng Ama. Maliwanag po? Ang narito po ngayon, ay ang banal na Espiritu. Yung banal na Espiritu, ang siya pong nagiging tatak at katibayan ng sino mang sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At yun ang nagbibigay po ng katibayan na tayo po ay mga minamahal na anak ng Diyos. Maliwanag po sa atin, anak. So, ang sumasa atin ay si Kristo Jesus sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pag tayo po ay dinatna ng pagdating ng Panginoon, kasama niya tayo. Kung tayo po naman ay mamamatay, wala pang Panginoon, at meron po tayong tatak ng banal na Espiritu, sa kasama din natin ang Panginoon magpakailanman. Maliwanag po? Kaya yun po yung ating joy. Kaya nagtitipon-tipon tayo, wala man po ang mga bagay-bagay na nakikita, meron tayong pananampalatayang higit na ginugusto ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan,
Hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga taong hindi sumasampalataya na mayroong Diyos. Kinalulugdan ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kahit hindi nakikita, pero nananampalatayang mayroong Diyos. Amen? Kahit hindi mo narinig ng literal ang kanyang pangako, dahil nabasa mo sa banal na kasulatan, yung pananampalataya mo ay dinadala mo sa pangako ng Diyos na nagsasabi, binasa kanina, ang ating Diyos ay hindi tulad ng tao na sinungaling. Tama? Ang ating Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Amin po ba yun? Ngayon, dahil meron pong handog na ibinigay ang 3 pantas, ano ang pinakadakilang handog kaya na pwede natin ibigay naman sa Kanya? Bigyan ko po kayo ng mahalagang pwede natin ihandog. Una, oras. Kaya nyo bang ibigay ang oras para sa Kanya? Siyempre naman, may oras tayo para sa atin. Trabaho, gawain bahay, pag-aaral, pamamasyal, lahat ng ating mga gustong gawin, meron tayong oras. Pero pagdating naman sa Diyos, pagdating sa Panginoong Diyos, pagdating sa ating Panginoon, minsan lang tayo magkita-kita pag araw ng linggo. 1 oras at kalahati, 2 oras. Hindi pa ba ito natin pwedeng ibigay sa Kanya? Kailangan po natin ay oras. Okay po? Pangalawa po na mahalagang kailangan po natin maibigay yung ating mga talento. Talento para paglingkuran ng ating Panginoon. Okay po? Talento, ano man ang talentong meron kayo, kailangan maibigay po ninyo ito para sa Kanya. Panginoon, ano po ang gusto kong ibigay sa iyo? Ang aking oras, pangalawa, ang aking pong talento, yung aking pong kakayahan. Sino sa inyo ang magaling umawit? May tono ang boses? Sali kayo sa praise and worship. Sino sa inyo ang mahilig magturo sa mga bata? Sali kayo sa kids ministry. Sino sa inyo ang merong ibig na magministeryo sa mga kabataan? Sali kayo sa mga youth ministry. Okay? Sino sa inyo ang merong kagustuhan pagdating sa mga leadership, pagdating sa mga pagpipreside, pagdating sa mga pag-a-ushers, pagdating sa pagluluto, pagdating sa pagdidekorasyon? Ano pa ba ang pwede niyong gawin sa isang maliit na katulad nito? Gamitin niyo po ang inyong mga talento. Kasi ibig po ng Diyos ang inyong oras, ang inyong talento. At ang panghuli na ibig ng Diyos, ikaw. Sabihin mo, ako. Ibig ng Diyos, una, oras. Pangalawa, talento. Pangatlo, sige nga, isa-isa nga natin. Ano ang 3 ibig ng Diyos? Kung ang 3 pantas ay nagandog ng ginto, mira at saka insenso, ano naman ang 3 sa kasalukuyan, ang ibig ng Diyos na ibigay sa atin? Ano yung una? Oras. Ano yung pangalawa? Talento. Ano yung pangatlo? Ako. Maliwanag? Okay, walang makanako. Okay, tayo po ito ngayon lahat para po sa ating pangwakas na pananalangin. Huwag nating gagayahin si Haring Herodes. No? Nagkukunwari lang gustong sambahin si Jesus, pero ang gusto ay mawala sa buhay niya si Herodes. Tayo po ay hindi si Herodes. Tayo po ay mga pantas na ibigay ang oras, ibigay ang talento, at ibigay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Kahit na napakalayo, kahit napakahirap, isasakripisyo ko ang aking panahon para mapatunayan ko lamang na ang buong intensyon ko ay sambahin ang ating Panginoon dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Ulitin po natin. Mauna po ang mga kalalakihan.
Panginoong Jesucristo ay naparito upang iligtas kami, upang maging Kristo Panginoon ng aming buhay. Nagpapasalamat po kami dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na masumpungan ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga pastor na nagdala ng mabuting balita sa aming mga buhay. At ngayon, siya po ay nasa amin ng mga buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu bilang tatak at katibayan ng aming kaligtasan. At dahil po dito, nais po namin maghandog ng aming oras, ng aming talento, ng aming sarili. Handa po kaming magsakripisyo. Handa po kaming maglakad kung kinakailangan. Handa po kaming mapagod. Masumpungan lang namin magkasama-sama kami para sambahin ang aming Panginoong Jesus na nasa kanan ng Ama doon sa langit sa Espiritu at sa katotohanan. Ako na lang po ang mananalangin, aming Diyos, aming Panginoon. Muli nagpapasalamat po kami sa pang-apat na gabi ng pagbabaybay namin ng iyong kasaysayan. At kami po'y unti-unting nalalapit sa iyo, unti-unting nadadagdagan ng aming kaalaman, unti-unting lumalago kami. At dahil po dito, lalo po kayong napapamahal sa amin. Lalo po gusto namin kayong paglingkuran. Lalong gustong-gusto namin ibigay ang aming oras para sa iyo. Lalong gustong-gusto namin ibigay ang aming talento, kakayahan para sa iyo. Lalong gusto namin ihandog ang aming sarili. Dahil kulang na kulang pa ang aming nagagawa para suklian ang iyong ginawang napakalaking pagmamahal, napakalaking pagpapatawad, napakalaking pagliligtas sa amin. Salamat po aming Panginoon, at muli, gabayan niyo po kami, samahan ng aming kanya-kanyang pamilya, patnubayan at patuloy po paunawaan na ang pagdiriwang